naman ng ating source, mga kababayan, na 900 million di umano ang ibinahagi sa mga tiwaling senador. Sino ang nagbayad? Saan galing ang pera? Kasi ang sangkot dito, si James Kumar at si Lisa Tanas. Yung lawyer ni Kumar nandito? Lawyer of James Kumar. Where is he? Umalis na? Being the chairman of this committee, gusto ko rin talagang andito sana siya. Yeah, because you know, kung basahan natin yung video, narinig natin na very serious yung allegations about yung sinasabi na pwedeng ipapatay si Morales, maraming paraan para patayin si Morales. And hindi ko rin makukonsensya kapag after this hearing, i-terminate na natin itong hearing na ito ngayon, tapos may mangyari kay Morales, mamamatayan, dahil hindi natin nakumpronta si James Kumar as to the veracity of that conversation. So, I think I am remiss of my duties kung hayaan natin na isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar. Kasi very serious yung sinasabi nitong former Napolcom personnel na si Picoy. Kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung nasabi na, well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun. Pero, paano ka, alam ko yung ginawa mo ngayong Descartes, afterthought na lang, gusto mo lang magpapalusot. Dahil, sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, diskarte mo lang yun para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung dala mong papel para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon. Sinabi mo naman na hindi ka narinig, hindi mo alam na nandun si Morales nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer. Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... we are inviting you here to shed light on the... yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. At hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging pulis, hindi ka nga naging PDEA. Na Polcom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka bigay ng expert opinion sa amin? This committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling video recording CCTV. It's unfair for me kung hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing. Tapos, kayo napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, kung mangyari yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binanggit ako 2 kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po.
So ibig mo sabihin, totoo talaga yon na nanluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po nung sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa. Hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo magloko? Lukuhin itong kausap mo? Para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir, yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon. At hindi mo alam na nandun si Morales nung nag-uusap kayo. Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, yan po ay lahat ay isang katang isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng pre-operation report kasi yun ang gusto mo ipakita. Diba? Hindi ko po akalain, sir, na, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang, ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga na iyon ang objective yes, mo. Yes, sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung kisa video na yon? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir, sa akin po naman yung totoo lang. From sa unang hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for You are cited in contempt. Diyan si Agent Morales sa issue na yan. Ngayon, tignan natin. Okay? Sino-sino kaya ang nakatanggap na mga senador? Kasi mga kababayan, ang sabi ng ating source, ayon sa ating source, Miss Maharlika, okay? Ang isang source natin, nasa government din siya, pero yung source natin last week, again, nasa Senado. Okay? Kina-qualify natin kung ito ba yung nagsasabi sila ng totoo or what. Kaso, last week pa ito. So, although hindi ito random na puting ahas, alam niyo naman, bawat araw-araw may mga ipinapanganak na puting ahas, I just ignored it. Kasi baka mamaya patibong or something. You don't know, di ba? Ngayon, ngayong araw, may nagsabi na the same content ng kanilang ng impormasyon na kaya daw hindi natuloy ito o hindi na itinuloy itong PIDEA leaks ay may mga binayarang tiwaling senador. Ngayon ang question, merong 11 members and chairperson and vice chairperson dito sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So kung titignan natin yung report sa atin ng puting ahas na di umano ay nagbayad ng 900 million pesos sa mga tiwaling senador, hindi naman na sinabing lahat ay binayaran. Basta sinabi niya, may mga binayaran. So chairperson, number 1, si De La Rosa, si Bato De La Rosa. Okay? Vice chairperson, si Senator Bongo. Okay? Deputy Majority Leaders, si Jinggoy Estrada. Nakita niyo naman kung paano umepal. At another Deputy Majority Leaders are si Mark Villar. Then ang mga members, eto sila. Sino-sino ang mga members nitong Committee on Public Order and Dangerous Drug? Si Binay, si Nancy Binay, which is tatakbo na naman ngayon. Si Loren Ligarda, si Amy Marcos, si Robin Hood Padilla, si Grace Po, si Cynthia Villar, at saka si Ontiveros. And the ex-officio members ay sina Tolentino, Frances Tolentino, at saka si Pimentel. Ngayon mga kababayan, actually hindi lang dapat, kasi
dahil chairperson, si Senator De La Rosa, siya talaga ang napagbunto na naggalit ng taong bayan. Dahil committee niya to eh. Pero ang problem, ngayon sa nakuha nating information, kaya sabi ko, wag niyong iboto yung mga lumang mga pangalan na wala namang nagawa. Kasi ang mga pangako nila, ano ba pangako ni sino ba mga tatakbo dito? Si Bato, si Nancy Binay, si Amy Marcos, sino pa ang mga tatakbo dito sa members na to? Sino ba mga electionist? Ngayon, ang question, kung may binayarang 900 million, sabi ni 100 million daw isa, kung may ibinigay, kung totoo ang information na ito na nakuha natin from two personalities, sino-sino sa mga nabanggit ang tumanggap ng 900 million? Tigma magkano sila? Alam mo, pwede ka, kaya nga, anong ginagawa ng ombudsman? Ano ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas na para imbestigahan dito? Sino ang nagbayad? Saan galing ang pera? Kasi ang sangkot dito, si James Kumar at si Lisa Tanas. So may nagbigay ng 900 million. Galing ba sa Office of the President? Di ba nga? At hindi imposibleng manggaling yan. Yung mga putang ina yan, mga kawatan. Okay? O ngayon, by the way, maisingit lang natin. Absuelto ang pangawat nila sa Sandigan Bayan, yung 200-something million. Na-absuelto na naman ang mga putang inang mga Marcos. Dahil takot silang lahat. Imagine nyo, talagang ngayon ang mga kasalanan nila, absuelto sila para bang binubura nila ang kanilang pangawat, pagnakaw, lahat. Pinapalaya ang mga sangkot sa droga katulad ni De Lima, ni Kerwin Espinosa at ngayon tumatakbo pa. So baliktad na ang mundo ninyo dyan sa Pilipinas. Yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung mga lumalaban para sa taong bayan, iyan ang ginigipit katulad ni Agent Morales na kinasuhan yan dahil sa kanyang paglingkod o paggampanan bigay ng kanyang trabaho o pagsunod sa kanyang trabaho. Ngayon mga kababayan, sino sa tingin ninyo ang pwedeng nabayaran dito? Out of that 900 million, according to our source, sino-sino sa mga taong ito, sa mga senador na ito, ang tumanggap ng pera? Natatandaan ninyo, sinabi din ni Senator Bato na kilala niya si James Kumar. Sino ang may picture kay James Kumar na pinagbubura na ngayon? Si Chis Escudero may picture. Si Bong Revilla may picture. At nakakalimutan nyo ba na nagbigay ng 20 million pesos si Kumar sa kampanya ni Bangag? Okay? So ngayon, sino? Kasi yung isang informant natin, binanggit niya, meron siyang 2 taong binanggit. Okay? Na kung sino ang nag-finance. Pero dito sa isang informer natin, talagang sinusure niya na ito yung nagbigay. Ngayon sabi ko sa kanya, kung may mabibigay ba siya na proof na nagkabigayan ng 900 million, okay, wala, sabi niya, ito to follow. Kaya nga, hanggat ngayon, kaya sabi ko, I have to speak up, I have to tell you, para sana kung may matino sa ombudsman, may matino sa ating gobyerno, i-lifestyle check lahat ang mga buwaka ng inang ito na mga senador. Kasi isa sa kanila, 2 sa kanila, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, o lahat sila ay tumanggap ng 900 million para itigil ang PIDEA leaks.